Magandang morning, Doc Michelle, and welcome to Sakto. Trinay ko yung Hormo Balance and it's actually doing great sa akin kasi nawala yung hot flashes. Ang kapamilya host na si Ami Perez ang pinakabagong personalidad na nabiktima ng deepfake o video na minanipula sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Sa isang sponsored post na kumalat sa Facebook, tila nag-e-endorso ng gamot para sa menopause si Chang Ami. Talaga ako pinakinggan ko, ay, parang boses ko talaga. Ang galing, di ba? Pero sobrang nakakatakot. Bagamat nakapanayam nga niya ang doktor sa dating morning show sa DZMM Teleradyo, iginiit ni Chang na wala silang pinag-usapang anumang produkto. Kaya babala niya sa kanyang followers, huwag tangkilikin ang naturang gamot. Hindi ko tinetake yung gamot na yon ever. Ang nakakalungkot doon, ang daming babaeng nag-comment na puro tinatanong nila magkano yung produkto. Lumalabas rin na ang nasabing gamot ay hindi rehistrado sa Food and Drug Administration, pero ginagamit pa rin ito ang logo ng DOH at FDA. Ayon sa eksperto, isa sa mga senyales na peke ang video ay ang pagka-splice o pagkakaputol-putol nito. May mga parte ring hindi swak ang audio sa bukas ng bibig ng nagsasalita. Yung nagkakaroon na ng changes sa cycles. Parang siyang dinub. In fact, that was where this technology started for dubbing purposes to make the dubbed videos more natural. Isa pang mapapansin ani Ligot ay naka-loop lang ang video tulad ng ginamit sa fake ad na ito na tampok ang isang kilalang doktor. Dagdag ni Ligot, mahuhuli rin ang isang deepfake sa mga kakaibang tono o pagkakabigkas ng mga salita. Kunyari, pesos becomes pesos kasi nga these technologies were developed in English. Nababahala naman si Ligot na habang tumatagal, mas gumagaling at nagmumukhang mas makatotohanan ang AI technology. Kaya payo niya sa netizens, suriin din ang mismong mensahe at i-report ang deepfake sa website kung saan ito nakita, sa otoridad at sa taong ginagaya sa video. Sabi pa ng Department of Health, kaysa maniwala sa online ads, mas mainam na magpakonsulta sa doktor o sa health center. Sa isang pahayag, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na mayroon na silang mga kinasuhang social media pages na gumagamit sa logo ng DOH at FDA para manloko. Wala po kaming ini-endorso kahit ni isang produkto, kahit gamot, kahit pagkain, wala po. So ibig sabihin, pag may nakita po kayo na nagsasabing DOH endorses this, dun pa lang ho, wag na kayong maniwala. Nito lang Enero, naggamit sa deepfakes ang ilang ABS-CBN journalists at anchors para sa peking patalastas ng isang pampapayat na gamot. Sinubukan na ng ABS-CBN News na kunin ng panig ng Meta ang parent company ng Facebook. Nito lang nakaraang linggo, inanunsyo ng Meta na simula sa Mayo, lalagyan na nila ng markang Made with AI kung ang video, audio o image na ibinahagi sa kanilang platforms ay makikitang gawa sa AI. O kung ibubunyag ng uploader nito na gumamit siya ng AI para sa naturang content. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Good morning, Ms.